May kapalit na kaya si outgoing Tourism Secretary Alberto Lim? Ang magmamana po ng kanyang pwesto, iniwanan niya ng payo. Nakatutok si Bernadette Reyes. Kaliwat kanan daw ang batikos sa panunungkulan ni outgoing Tourism Secretary Alberto Lim, tulad ng di nila pagkakasundo ng Philippine Tourism Congress o PTC. Nang maupo si Lim bilang kalihim, pinabago niya ang implementing rules and regulations sa membership sa PTC dahil tila minadali raw ito. Inibita ko sa kanilang mga engagements, tinanggap ko naman at nagsalita ako. Kami naman, inibita namin sila sa mga konsultasyon, nag-attend naman sila. So yung sinasabi nilang hindi ko rin recognize sila ay baliktad. Pero ang huling barahang nauwi sa kanyang pagbibitiw, stress daw sa trabaho. Di na rin daw niya nakakasama ang kanyang pamilya. Wala na akong weekend dito sa bahay. Kaya napinsala na rin yung pamilya. And one day I woke up to the realization na, well, dapat kasama ko rin sila. May 2 linggo pa si Lim bago tuluyang lisanin ng pwesto. Gagamitin daw niya natitirang panahon para i-turn over sa bagong sekretary ang mga nasimulan na niyang programa. Si Ramon Jimenez, isang executive sa advertising na tumulong sa kampanya ni Pangulong Aquino noong eleksyon 2010, ang isa sa mga napapabalitang papalit kay Lim. Mukhang si Mr. Jimenez ang mas nangunguna, siguro sa branding. Siya isang expert doon. Yung image, siya ang isang image builder ni Pinoy. So, doon siya magaling. Lumutang din ang pangalan ni dating Akbayan Party List Representative Risa Ontiveros Baraquiel, nakasama sa senatorial lineup ng Partido ng Pangulo. Meron din siyang experience sa tourism industry. At marunong siya kumilos sa bahagi ng politika kasi bahagi rin ng trabaho ay dealing with Congress for the budget. Bukas si Ontiveros na makipag-usap pero wala pa raw siyang natatanggap na anumang komunikasyon mula sa tanggapan ng Pangulo. Isa raw sa kanyang mga kwalifikasyon ang kanyang karanasan sa pamamahala ng isang diving resort. Kung may offer mula kay President Noy, tingin niya yun na nga magiging useful ako doon at magiging positive na bahagi ng kanyang team, ay matutuwa akong maglingkod. Sabi ni Lim, sino man daw ang papalit, sana raw suportahan ang mga programang nasimulan na niya tulad ng Open Skies Policy. May bagong polisiya, Open Skies Policy, kaya ako binabatikos dahil yung mga dati ay interest ng mga iba ay naapektuhan. Kailangan na kailangan to dahil yun ay isang pinaka dahilan na kung bakit mabagal tayo umunlad bilang destinasyon. Sa mga unang araw na wala sa gobyerno, bakasyon daw muna si Lim at pag-iisipan kung babalik uli sa private sector. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Sinigurado naman po ng Malacanang na ang susunod na Tourism Secretary ay yung karapat-dapat at may kakayahan daw na mapalakas ang turismo sa bansa. Sa ngayon, wala pa raw napipili si Pangulong Aquino. Tagumpay ang Philippine Dragon Boat Federation sa pagbisita nila sa Malacanang. Matapos kasi reklamo umano'y kawalan ng suporta ng sports agencies. Mismong si Pangulong Aquino na po ang nagpayag ng suporta sa kanila. Partikular daw natututukan ng Pangulo ang pagkilala ng gobyerno sa grupo bilang national team. Nakatutok si Salima Refran. Bitbit ang sagwa ng pagkakaisa. Tila sinasama na rin ng Dragon Warrior si Pangulong Aquino na sumagwan patungo sa isang direksyon. I can assure you that and we will strive, especially to remove politics from sport. Bukod sa suporta, may pinangako pa ang Pangulo sa champion squad na nag-uwi ng 5 gold at 2 silver medals mula sa World Championship sa Florida. Hinihiling din namin na mabalik yung NSA status at sabi nga ng ating mahal na Pangulo ay pag-aaralan niya yon at next week daw ay bigyan na ito ng pansin. Ang tiyuhin naman ng Pangulo na si Philippine Olympic Committee President Jose Pepin Cojuangco Jr. bukas sa posibilidad na pag-usapan ng issue. Madali ko naman sagutin yan eh. We have not thrown them out. All they have to do is join the right association. Kukunin naman daw ni Cojuangco ang pagkakataon na kausapin ng Pangulo tungkol sa pondong dapat napupunta sa mga atleta. Mula kasi sa tinakda ng batas na 5% remittance mula sa gross revenue ng PAGCOR, 2.5 lang ang nakukuha ng PSC. Dito, mas magiginabang parawang mas maraming atleta. If they see now how important sports is, baka pwedeng dagdagan na nila ang binibigay nila sa Philippine Sports Commission.
Ngunit maaari raw makitang government intervention ng International Olympic Committee kung ipipilit ng Pangulo na kilalanin ng POC ang Philippine Dragon Boat Federation. Nangyayari nito sa ibang bansa na pinilit ng gobyerno, and the International Olympic Committee suspended the country. Patuloy po kaming magsasagwan at mag-ano na lang kami, mananaginip na lang kami na later on siguro magkakaisa rin tayo at sa isang bangka tayo magsasagwan. Salima Refran, nakatutok 24 oras. Katulad ng Philippine Dragon Boat Federation, sa kanilang mahirap na nakaraan din kumukuha ng lakas at determinasyon ang pambato ng Pilipinas sa 2011 Homeless Street Soccer World Cup na gaganapin sa Paris, France. Ang kanilang kwento sa pagtutok ni Cedric Castillo. Bilang goalkeeper sa larong street soccer, buong gilas na hinaharap ni Bert Sienes ang hamon ng ensayo at laro sa bawat araw. Pero para sa 18 anyos na binata, malalim ang kahulugan ng salitang lansangan. Magsasampung taong gulang lamang siya noon nang umalis sa Negros para makipagsapalaran sa Maynila. Sumakay ako ng tren. Maghahanap ako ng sarili kong bubayan. Ang pera ko lang noon ay 100. Matapos ang 8 taon, milagrong maituturing ng ina ni Bert na napanood niya ang kanyang anak sa TV. Ang akala ni Bert na kinalimutan na siya ng kanyang pamilya, nabura isang araw. Tinignan ko yung gate namin, hindi ko siya namukaan una. Iniisip ko, sino kaya yun? Pero ang gaan ng loob ko, siguro family ko. Tapos sinabi sa akin ni Coach, Bert, family mo yan. Ngayon, kasama ng kanyang koponan, muling hahamunin ni Bert ang kapalaran sa paglahok sa 2011 Homeless Street Soccer World Cup na gaganapin sa Paris, France ngayong Agosto. Tulad ng marami pang homeless youth sa iba't ibang panig ng daigdig, pakiramdam daw ni Bert, isang malaking tahanan ang kanyang uuwian sa torneo. Malaking event siya. There's 70 member nations dun sa Homeless World Cup. No? Yung competition dun sa Homeless World Cup, simula lang. Kasi what we want to do is provide them opportunities later on in education, in employment, or even in coaching. For the love of the game, ika nga, kaya isang linggo bago sumabak sa World Cup, bahagi na rin ng training at pampalakas na rin ng loob ng ating pambansang koponan ang pagtuturo sa mga mas nakababata sa kanila. Sa street soccer clinic na ito, kung saan lumahok ang iba't ibang barangay sa Quezon City, naaalala raw ng Team Philippines kung paano sila nagsimula. Masayang-masaya ako. Kasi nagsimula din naman ako sa bata nagsimula din ako sa ganyan, hindi marunong, hindi lang porket mahirap ka, hindi ka pwede maglaro ng football. Kailangan may pagsisikap para maglaro ng football. Kaya hanggat bilog daw ang bola, basta't kasama ang itinuturing niyang mga kapatid, ang tingin ni Bert at ng buong Team Pilipinas sa buhay, punong-puno ng biyaya. Cedric Castillo, nakatutok, 24 oras. Marami ang nagabang sa first seed meteor shower o pagulan ng bulalakaw kagabi. Pero imbes na mga bulalakaw, karamihan sa mga nakita nila ay ulap ayon sa Pag-asa. Kagabi sana ang peak ng meteor shower. Pero 3 bulalakaw lang daw ang nakita. Pwede pa naman daw itong makita mamaya at bukas ng gabi. Mas mabuti raw manood sa mga baybaying dagat o matataas na lugar. Ang Perseid meteor shower ay nagaganap kada Agosto taon-taon. Galing daw mga bulalakaw sa constellation ng Perseus na makikita sa silangang bahagi ng kalangitan. Susunod! 4 na butanding na mataan sa Ormoc, Leyte. Pagpapasabog ng mga nag-riot sa isang electronics office sa UK, nakuna ng video ng isang U-scooper. At Mexican food na may flavor ng American at Japanese cuisine. Delicioso! Tutukan dito sa 24 oras.